Dear Kuya Rex, hindi ko alam kung paano sisimulan ang kwentong ito nang hindi nasasaktan. Siguro, sisimulan ko sa katotohanan na kahit kailan, hindi ako naging totoo sa sarili ko pagdating sa kanya. Ako si Liam at simula bata pa lang kami ni Alexander, alam ko na may kakaiba akong nararamdaman para sa kanya. Elementary pa lang kami nang mapansin kong iba ang pagtibok ng puso ko tuwing nakikita ko siya. Hindi yung tipong simpleng pagkakaibigan lang. Yung tipong gusto mong lagi siyang katabi. Gusto mong lagi kayong magkausap. Gusto mong ikaw ang rason ng mga ngiti niya. Pero syempre, hindi ko masabi. Paano mo naman sasabihin sa isang tao na mahal mo siya kung alam mong hindi kanya kayang tingnan ng ganon? Kaya sa loob ng maraming taon, tahimik akong naghihintay, tahimik akong umaasa, at tahimik din akong nasasaktan. Lumipas ang elementary, high school, hanggang sa college. Iisa pa rin ang aming paaralan. Hindi ko sinasadya na ganito, pero parang tadhana na rin siguro na lagi kaming magkasama. Mayaman si Alexander. Gwapo, mabait, at matipuno ang kanyang katawan. Ang tipong campus crush na halos lahat ng mga babae ay patay na patay sa kanya. Ako naman, isa akong Becky na masayang kasama, pero sa likod ng bawat tawa ko ay may dinadalang sakit na hindi ko maipapaliwanag. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, napansin ko na lang na iba na. Hindi na simpleng paghanga. Hindi na simpleng pagiging close. Pero hindi pwede. Kasi si Alex, hindi siya tumitingin sa akin ng ganon. Isang araw, habang kumakain kami ng merienda, ikinwento niya sa akin ang isang pangyayari. Tol, alam mo ba kanina, may nabangga akong magandang babae. Sabi niya, at sa kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na hindi ko pa nakita noon. Tingin ko tol, nursing student siya. Nakaputi siya ng damit. Ang ganda niya talaga tol, grabe. Hindi ko siya maalis sa isip ko. Tingin ko, tinamaan na ako sa kanya. Kuya Rex, pilit kong pinigilan ang kirot sa dibdib ko. Talaga lang ha. Sabi ko, sabay lipat ng usapan. Tol, kumain na lang kaya tayo at bilisan natin kasi may klase pa tayo mamaya. Hindi ko alam kung napapansin niya ang pag-iiba ko ng usapan. Pero ginawa ko yon dahil ayokong maiba siyang pinag-uusapan. Lalo na ang tungkol sa babaeng iyon. Ayokong mahulog ang loob niya sa iba. Kahit alam ko sa sarili kong hindi naman talaga ako ang kanyang mahal. Pagkatapos ng ilang araw, pumasok siyang masaya. May nakita na naman siya, yung babaeng nakabangga niya. Si Jillian pala ang pangalan. Jillian? Sabi niya nang banggitin ang pangalan. Para bang ang sarap pakinggan sa kanyang mga labi. Napatingin ako sa babaeng iyon. Tahimik, simple, hindi nagpapapansin. Hindi tulad ng ibang babaeng lalapit kay Alex para lang sa atensyon. At doon ko naramdaman ang unang beses ng tunay na takot. Takot na baka ito na yung babaeng magpapaalis sa akin sa pwestong matagal kong kinauupuan sa puso niya. Araw-araw nakikita kong lumalapit si Alex kay Jillian. Magtatanong tungkol sa lesson. Tatabi, tatahimik. Pero kitang-kita ko sa mga mata nila na may ibang dahilan. May ibang dahilan siya kung bakit siya lumalapit. Hindi na niya kailangan pa magtanong kung alam ba namin ang sagot. Ginagawa niya lang yon para makasama siya. At ako? Ako ay nakaupo lang sa malayo. Pinapanood sila. Nakangiti, pero sa loob-loob ko ay parang may kumukurot na hindi ko maiintindihan. Isang araw, nakita ko silang magkatabi sa ilalim ng puno. Wala naman silang ginagawa. Tahimik lang, pero para silang laging may pinagsasaluhan na hindi ko maiintindihan. Uy, sabi ko nang lapitan ko sila. Pinilit na nagpapakita ng ngiti.
"O tol, andyan ka na pala. Dito ka," sabi ni Alex. Sabay tapik sa upuan sa tabi niya. Umupo ako sa kabilang side niya. Ramdam ko ang distansya. Hindi lang pisikal, kundi yung distansyang unti-unting lumalaki sa pagitan naming dalawa. Minsan, tinanong ako ni Jillian nang magkasama kaming dalawa. "Liam, may gusto ka ba kay Alex?" Napakurap ako sa tanong niya. Hindi ko alam ang sasagot ko. Tatawa ba ako o tatahimik na lang? "Wala," sabi ko. Kaibigan ko lang si Alex." Sinungaling. Pero paano ko siya sabihan ng totoo na simula elementary pa lang, siya na ang gusto ko. Na tuwing natutulog ako, siya ang nasa isip ko. Na kahit anong pilit kong gawin para kalimutan siya, ay hindi ko magawa. Na kahit alam kong hindi niya ako kayang mahalin ng ganon, eto pa rin ako, naghihintay sa wala. "Sigurado?" tanong niya ulit. Napatingin ako sa kanya. "Gets?" sabi ko. Sabay ngiti. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Isang gabi tumawag si Alex. "Tol," sabi niya, sa boses pa lang ay alam ko nang may mabigat siyang problema. "Pwede ba kitang puntahan?" "Oo naman." Pagdating niya sa plaza malapit sa amin, nakaupo kaming dalawa. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang bigat na dala-dala niya. "Tol, paano kung ayaw mo sa future na gusto ng pamilya mo?" tanong niya. "E di, piliin mo yung gusto mo," sagot ko naman. Tumawa siya ng mapait. Madaling sabihin. Tumingin siya sa langit. May papakasal daw sa akin. Parang may humampas sa dibdib ko nung marinig ko yon. Hindi ko alam kung bakit, pero sobra ng sakit. Kahit wala naman kaming relasyon, kahit magkaibigan lang kami, may kumirot na hindi ko kayang ipaliwanag. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na ako na lang ang pipiliin niya. Kahit alam kong hindi ako ang hinahanap niya. Pero hindi ko magawa. Kaya sa halip, hinampas ko siya sa balikat niya. "Huwag kang masyadong mag-isip. Andito lang ako." Napatingin siya sa akin at ngumiti. Yung ngiting matagal ko nang gustong protektahan. Alam kong hindi na para sa akin ang mga ngiting iyon. Dumating ang araw na inamin niya sa akin na si Jillian. Habang kumakain kami sa paborito naming restaurant. Yung lugar na lagi naming pinupuntahan simula pa nung high school kami. Kung saan kami nagagawa ng mga fries at nagpaplano ng hanggang pagtanda, tropa tayo. Bigla siyang nagsalita. "Tol, kung may sasabihin ako." Ako at si Jillian, kami na. Nung mga oras na yon, Kuya Rex, may parang bumagsak sa dibdib ko. Isang mabigat na bagay na matagal ko nang kinakarga. Pero ngayon ay tuluyan ng gumuho. "Talaga?" tanong ko. Pilit na nagpapalakas ng boses. Tumayo siya. Mas lalong lumaki ang ngiti sa kanyang mukha. Yung ngiting gusto kong makita araw-araw. Pero ngayon, masakit na pala kapag hindi ikaw ang dahilan. Congrats." Yun na lang ang salitang kaya kong bigkasin sa kanya. "Bakit parang tahimik mo?" tanong niya. Napatawa na lang ako ng pilit. "Ano gusto mo? Kantahan kita?" Tumawa siya at doon ko na-realize. Kahit masakit, masaya siya. At sapat na siguro yun. Pagkatapos naming kumain, lumabas kami ng restaurant. Bago kami maghiwalay, tinawag niya ako. "Tol?" Napalingon ako. "Salamat," sabi niya. "Para saan?" tanong ko. "Sa pagiging andyan," sagot niya. Ngumiti na lang ako, sabay sabing, "Lagi naman." Pinanood ko siyang lumayo hanggang mawala siya sa paningin ko.
At doon, sa dilim ng gabi, habang walang nakakakita, ako ay unang umiyak. Hindi dahil naging sila. Hindi dahil natalo ako. Kundi dahil sa wakas, inamin ko na sa sarili ko. Matagal na pala akong umaasa sa bagay na hindi naman ipinangako sa akin. Pinunasan ko lang ang mga luha ko, ngumiti at bumulong. Bumulong ako sa hangin. Masaya ako para sa iyo, Alex. Kahit hindi ka para sa akin. Hindi ko alam kung bakit ko siya niyaya kumain ng isang araw na yon. Siguro, gusto ko lang siya makita. Gusto ko lang marinig sa kanya. Sa kanya mismo. O siguro, gusto ko lang tapusin ang bagay na hindi ko naman nasimulan. Libre kita mamaya, kain tayo, sabi ko sa chat. Matagal bago siya nag-reply. Sige, same place ba? Napangiti ako sa familiar na lugar na yon. Yung restaurant na lagi naming pinupuntahan simula ng high school pa lang kami. Nauna akong dumating at habang naghihintay, naaalala ko ang lahat. Ang unang beses na kumain kami dito. Ang pag-aagawan namin ng fries. Ang mga plano naming magkaibigan. Ang mga hanggang pagtanda tropa tayo. Napapangiti na lang ako. Ang daya ng mundo. Hindi pala pare-pareho ang pupuntahan namin. Dumating siya. Ngumiti at umupo. Nag-order kami ng dati naming order. Burger, fries at drinks. Normal. Sobrang normal. Para bang walang nagbago. Pero alam ko, sa kanya, may malaki nang nagbago. Habang kumakain, nagkukwento siya tungkol kay Jillian. Tungkol sa mga plano nila. Tungkol sa mga simpleng bagay na gusto niyang gawin para sa kanya. At ako? Nakikinig lang ako. Nakangiti at tumatawa na parang walang nagbago sa puso ko. Pero bawat kwento niya, parang may dahan-dahang nag-aalis sa akin sa pwesto ko. Hindi dahil pinalitan ako, pa talaga ang lugar ko sa buhay niya. Kinabukasan nagdesisyon ako. May offer sa akin na exchange program. Totoo naman, may opportunity talaga. Pero kung gugustuhin ko, pwede akong tumanggi. Pero ayoko na. Pagod na ako. Hindi sa kanila. Hindi kay Alex. Pagod na ako sa araw-araw. Araw-araw napapaalalahanan ang sarili ko na hanggang kaibigan lang ako. Kaya pumayag ako. Hindi para tumakas sa kanila, kundi para takasan ang sarili kong umasa sa wala. Para makabalik bilang taong walang hinihintay. Araw ng alis ko, wala akong sinabihan maliban sa pamilya ko at isang mensahe kay Alex. Ingat kay Jillian. Sin. Walang reply. Pinatay ko ang phone ko. Pumikit at umalis na hindi lumingon. 1 taon akong nawala. Hindi yun madali. Pero natuto akong mabuhay nang hindi lumilingon sa nakaraan. Nagbago ako. Mas tumahimik. Mas pinili ko ang sarili ko. At sa pagbabalik ko, hindi ko inaasahan ang naghihintay sa akin. Pagbaba ng eroplano, may nakatayo sa arrival area. Si Samantha. Oo, si Samantha, ang babaeng dapat sana ipapakasal kay Alex. Nakangiti siya. Parang matagal na akong hinihintay. Welcome back, sabi niya. Simple pero bigat ng dating. Nagulat ako. Samantha? Naglalakad siya palapit sa akin. Tagal kitang hinintay, Liam Reyes. Natigilan ako. Hindi ko maintindihan kung ano nga bang nangyayari. Akala mo ba si Alexander? Sabi niya, sabay tawa. Pero hindi yung mapanuyang tawa. Hindi yun yung tipong alam niya ang hindi ko alam. At least ngayon, alam mo na. Hindi lang ikaw yung matagal nang may tinatago. At doon ko na-realize ang lahat. Si Samantha pala ay matagal nang may gusto sa akin. Hindi ko lang alam.
Hindi ko napapansin kasi buong buhay ko, si Alex lang ang nakikita ko. Hindi ko alam na may tao pala akong hindi sinasadyang nasaktan dahil abala ako sa pagmamahal ko sa ibang tao na hindi naman ako kayang mahalin. Sa mga sumunod na araw, madalas kaming magkita ni Samantha. Nag-uusap kami, nagkikita at unti-unti kong natutunang makita siya. Hindi bilang dapat sana kay Alex, kundi bilang Samantha. Isang babaeng may sariling kwento, may sariling sakit at handang mahalin ako ng buo. At sa unang pagkakataon, may taong diretso akong tinitingnan. Hindi yung tipong kailangan kong habulin. Hindi yung tipong kailangan kong pilitin diretso. Nakatingin sa akin at handang mahalin ako kung sino ako. Isang gabi pumunta kami ni Jillian sa isang bar. May live music, magagandang ilaw, masasayang tao. At habang pumapasok kami, may narinig akong pamilyar na boses. Tumigil si Alex sa paglalakad. Napatingin sa isang direksyon at biglang nanlamig. Nakatayo doon si Liam. Mas matured na, mas tahimik, pero pareho pa rin. At may kasama siyang babae na si Samantha. Nagkatinginan kami ni Alex. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. 2 taon na siyang nawala. At ngayon, bigla na lang siyang nasa harap ko. Lumapit siya sa amin kasama si Samantha. Tagal nating hindi nagkita, sabi ni Liam. Napatawa ako. Hindi ko mapigilan at niyakap ko siya. Gago ka, sabi ko. Buhay pa naman, sagot niya at tumawa. Napatingin ako kay Samantha. Samantha? Nagulat ako. Umiti siya. Si Liam habang hawak ang kamay ni Samantha at tumingin sa amin at sinabi, "Pakilala ko, girlfriend ko." Natigilan kami ni Jillian. Girlfriend? Napatingin ako kay Samantha. Ngumiti siya at kumaway. Hay ulit. Napatawa ako sa gulat. Sandali, kayo? Tumango si Liam at tumingin kay Samantha. At doon ko nakita yung ngiting iyon. Yung ngiting matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Tahimik pero payapa. Pagkatapos ng gabing iyon, marami kaming nainom. Naparami si Alex. Kaya ako nang nag-alok na ihatid siya. At habang nasa kotse ako, nagmamaneho pa uwi sa kanila. Nakatulog siya sa dami ng nainom. At sa katahimikan ng sasakyan, sa dilim ng daan, habang walang ibang nakakarinig, bumalik ang lahat ng hindi ko nasabi. Bumalik ang lahat ng sakit na inakala kong nailibing ko na. Huminto ako sa isang lugar, hindi sa bahay nila, hindi sa hotel, kundi sa lugar kung saan madalas kaming tumambay dati. Ginising ko siya. Napakurap siya. Nakarating na ba tayo? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa lahat ng taong pinilit kong maging malakas. Hindi ako ngumiti. Alex? Sabi ko. Ang boses ko ay halos pumutol sa bigat. Mahal kita, Alex. Matagal na. Hindi bilang kaibigan, kundi higit pa doon. Natigilan siya. Napakunot ang noo. Hindi makapaniwala. Huy, anong pinagsasabi mo, tol? Lakas din ng abats mo. Sabi niya, pilit na tumatawa. Pero hindi ako tumawa. Mali, no? Sabi ko. Tumingin ako sa kanya sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na kumikislap na parang walang alam sa sakit na dala ko. At kaya ako umalis. Hindi dahil sa opportunity. Hindi dahil sa exchange program. Umalis ako dahil sa kanya. Hindi ko na kayang araw-araw kitang makita sa masaya o makitang masaya. Kasama siya. Habang ako, naghihintay sa wala. Natahimik siya at hindi sumagot.
At sa katahimikan ng gabing iyon, narinig ko ang lahat ng sagot na natakot akong marinig. "Liam," sabi niya, sa wakas. Mahina, halos bulong. "Huwag kang magsalita. At least, ngayon alam mo na." Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang hinahanap ko sa loob ng maraming taon. Hindi yun pag-ibig, hindi pagtanggap, kundi pag-unawa. "Pasensya na," sabi niya. At sa dalawang salitang yon, naramdaman ko ang bigat na unti-unting gumagaan. Hindi ko nakuha ang pag-ibig na hinihiling ko. Pero nakuha ko ang tanging kailangan ko. Ang malaman na alam na niya at hindi niya ako hinuhusgahan. Bago bumaba si Alex sa kotse, tumigil siya at napatingin sa akin. "Salamat sa paghatid," sabi niya, "at sa pagmamahal sa akin." Natigilan ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Hindi na lihim ang daladala ko. Ngumiti ako at tumango. Inihatid ko siya sa loob ng bahay nila at doon ko naramdaman sa wakas, tapos na. Hindi ang pagmamahal ko, kundi ang paghihintay. Mahal ko siya. Oo, higit pa sa isang kaibigan. Pero sa wakas, natanggap ko na. Hindi lahat ng minamahal ay para sa atin. Minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagtataglay, kundi sa pagpapakawala. At masaya ako, totoong masaya, na masaya siya sa piling ni Jillian. Pagbalik ko sa bahay, naghihintay si Samantha. Nakaupo sa sofa, may dalang kape. Para sa akin. "Okay ka lang?" tanong niya. Ngumiti ako. "Okay na ako," sabi ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako nagsisinungaling. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay at pinikit ang aking mga mata. Dahan-dahan ko siyang hinalikan sa labi. Hindi bilang kapalit ni Alex, hindi bilang pangalawang pag-ibig, kundi bilang simula ng bago. "Mahal kita, Samantha," sabi ko. "Alam ko," sagot niya. "Matagal kong hinihintay na marinig yan mula sa'yo." Kuya Rex, kung may natutunan man ako sa lahat ng ito ay ang pagmamahal na akala natin ay tama. Kaya minsan, nadadala tayo sa bugso ng damdamin. Akala natin, pagmahal natin ang isang tao, ay dapat maging atin na sila. Pero hindi ganon ang totoong pag-ibig. Minsan, ang pinakamabigat na desisyon ay ang desisyong bumitaw. Hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil mahal mo siya ng sapat para hayaan siyang maging masaya kahit hindi ikaw ang dahilan. Tulad ko na kahit masakit ay lumayo ako kay Alexander. Pinili ko pa rin gawin iyon para sa sarili ko. Binili kong lumayo sa sakit kahit ang sakit ay nagiging bahagi na ng pagkatao ko. At nang malaman kong sila na ni Julian, oo, masakit, pero lahat ng iyon ay nagbago na magkatuluyan kami ni Samantha. Hindi ko alam kung anong tawag sa kwentong ito. Ito ba yung kwentong pagkakaibigan o kwento ng hindi nasukli ang pag-ibig o kwento ng paghilom? Siguro ito ay kwento ng lahat ng iyon. Pero higit sa lahat, ito ay kwento ko. Ang pagkatuto kong mahalin ang sarili ko bago ang iba. Ang pagkatuto kong tanggapin na hindi lahat ng minamahal ay para sa atin. At ang pagkatutong magsisimulang muli. Hindi sa taong inaasam ko noon, kundi sa taong handang maghintay para sa akin. Si Samantha at ako ay ikakasal na sa susunod na buwan. At sa araw na yon, tatawanan na lang namin ang nakaraan. Hindi dahil nakalimutan namin, kundi dahil sa wakas, nakausad na kami. At ang pagsisimula ng bagong kabanata ng aking buhay, dala ko ang lahat ng aral na natutunan ko. Na ang pag-ibig ay hindi lang laging nasusuklian. Na ang pagkakaibigan ay hindi laging sapat. Na at kung minsan ang pinakamagandang kwento ay ang mga natutong bumangon mula sa pagkabigo.
Hanggang dito na lamang. Maraming salamat Kuya Rex sa pagbasa sa aking nakakaibang kwento ng buhay at pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Liam. Maraming salamat Liam sa pagpapadala ng iyong kwento sa karanasan mo sa buhay at iyong pag-ibig. Masaya ako na sa wakas natagpuan mo na ang taong mamahalin mo habang buhay. Sa ating mga solid listeners, kung gusto niyong magpadala ng sulat, mga karanasan sa buhay at pag-ibig, maaari niyong ipadala sa amin sa aming mga official Facebook page at Gmail accounts na nakapin sa comment section ng video na ito. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries.